Ano ba ang perimenopause? At bakit mahalaga na pag-usapan natin ang perimenopause? Napakahalaga. Unang-una, definition, hindi pa menopause. Kasi by definition, menopause, isang taon na wala ka ng dalaw. No? Ang peri, around the time of menopause. Ibig sabihin, nagsisimula ito pag nagiging irregular ang regla, nawawala ng 1, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan. So, nangyayari ito iba-iba iba-ibang age. Pero usually, mga midlife, mga around 45. Tapos, ang range ng, natawag namin ito, menopausal transition. Transition kasi nagsisimula ng 2 up to 8 years or 3 to 9 years. Yung around the time of menopause, ito yung pinaka-importante para mag-intervene kaming mga ubigayne. Because? Kasi ito tinatawag naming window of opportunity para ma-address yung mga pwedeng mangyari pag nag-menopause ka. No, yun ito kasi rin yung period ng vulnerability. Dahil nagfa-fluctuate ang hormone natin sa perimenopause. Ang unang naapektuhan, buto. No, buto, yung kapal ng buto natin. Bone density. Bone density. Ang bone density, pagka nag-fluctuate yung hormone natin, bumababa yung bone density natin. So pag hindi in-address yan, pag menopause ka, andyan na yung osteoporosis. Di ba nakikita natin mga lola natin ng kakuba na? Kasi hindi yan na-address ng perimenopause. Tatumba lang, nagka-hip fracture. Yes, fracture kasi manipis yung buto, yung bone density. Isa pati yung hot flashes. Yes. Yung parang nandito ka sa malamig na room, pero pawis na pawis ka. Tawag namin doon, hot flashes, cold sweats, minsan naman ginaw na ginaw ka, pero karamihan yan yung hot flashes. Dito nangyayari yan sa perimenopause. Ang vasomotor symptoms, tawag namin dyan yung vasomotor symptoms, ito yung marker ng chronic disease. Later chronic. on. Okay. Ano yung chronic disease? Hypertension, cardiovascular disease, diabetes, dementia. Pati dementia. Kasama yan. Kasi pag nag-hot flashes ka, may effect sa brain. Talaga? Pero kung ikaw ay mapalad, like sabi nga ni Ali, ako rin, never naman kami Wala ako. nakaranas ng hot flashes, I ng never cold sweat, experienced this. Oh, I didn't night have mood sweats. swings. I have a friend, alam mo talagang nagsasapin siya talaga ng tuwalya when she sleeps because grabe yung night sweats. May mga kilala rin ako, may nakasuot na ng electric fan dahil init na init parate. Sa hot flashes. So, Meron talagang ganon. Yeah. So, meron kasing pag-aaral dito sa Philippines na mga Filipino women, perimenopausal women. 75% may hot flashes. may experience. Swerte kayo, nasa 25% kayo. Kasi wala talaga na hot flashes, wala kayong naranasan na And what ganon. determines that? Yan ay may hindi pa natin alam, pero may genetic. Ayun, kasi So, may ibig sabihin mommy magandang rin. genes kayo. May mommy rin didn't experience. Piliin mong nanay mo. Oo. Pero, pag ganon, yung mga nakakaranas, meron hubang paraan para hindi mo ranasan? Like, yung excessive cold sweat, excessive hot flashes, mood swings, is there a way to put a cap na parang hindi ka masyado... To relieve the symptom. Not only relieve, na hindi mo na lang mararanasan. na hindi maramdaman? Na hindi mo... meron. May paraan. So, halimbawa, ano yung sinasabi namin na dapat may intervention? Pag ang isang babae, hindi na nakakatulog dahil sa hot flashes, severe symptoms na yan Perimenopause yan, ha? Perimenopause yan. May ganun akong pasyente, perimenopause, pero grabe sa init niya. Sabi ko, nasa aircon naman daw siya. So, may intervention. Unang-una, sinasabi namin, baguhin mo yung lifestyle mo. Kung ikaw ay smoker, stop smoking. At mas kumain ka ng mga phytoestrogen. What's What are that? phytoestrogen? Soya. Talaga? So, baka naman Tofu. tumaas yung gout mo kasi, di ba? Tinanong ko Soya. na yan, hindi Oo. daw, wala daw ganon. Hindi daw related ang pagkain ng tofu, pagkain ng soya, ng taho sa gout. Hindi daw really? totoo. Yan sabi ng Phytoestrogen. rheumatologist. So, phytoestrogen, tofu, taho. Yan, soy-based. Basta Mga soy-based. Yun, kasi phytoestrogen yan. Oo. Yun. Tapos, halimbawa, hindi ka nakuha ng mga ganito, may tinatawag kami na hormone na binibigay namin, estrogen. No? Pwede na magsimula yan sa isang babae na walang contraindication para mag-hormones. Ano usually ang kasi I think that's one of my regrets, I didn't do this na mag-hormone Hormones. therapy. No?
Kasi nga, dito sa dalas namin pag-usapan, depende kung sino yung kinakausap mo. Kapag oncologist, Ayaw. kung meron ka, kaya nga sinasabi mo, kung kunwari, yung nanay mo, may history kayo ng Breast cancer. then it's not for you. Di ba? Ganun ba yan? Depende rin. Kasi meron din naman na pwedeng ibigay sa vasomotor symptoms na hindi nakaka-apekto sa breast. No, hindi lang estrogen. Although the most studied hormone is estrogen for Yes. vasomotor symptoms, pero kung takot ka kasi may family history ka ng breast cancer o kahit anong cancer, meron kaming binibigay na gamot para sa hot flashes na FDA approved for hot flashes sa may mga pasyente na may history ng breast cancer. So, Dr. Zoray, when you are in the perimenopause stage and then you transition to menopause, are the symptoms the same? Kasi, yung mga binanggit mo, hot flashes, cold sweat, mood swings, yun rin po ang mga simptomas pag sila po ay nasa menopause, na wala na. Di ba, sabi mo, dapat nakaklasify ka lang na menopause ka na pag isang taon ka na hindi dinatnan. So, pareho rin ba yung symptoms ng perimenopause at menopause? O pagdating mo ng menopause stage, wala na. Nawawala na. Kaya talaga sabi nga namin, ito yung period of vulnerability at window of opportunity. Yung perimenopause, kasi dito ka pa lang dapat i-address mo para wala ka na talaga Mamuhunan ka na. Mamuhunan ka Before. na. Kaya tama nga itong napili yung topic. Perimenopause, kasi ito talaga yung sinasabi namin sa aming mga estudyante na ito dapat i-address natin during perimenopause. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.